Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 28 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 7:03 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung statement ng kinakalat ng mga DDS. Opo. Matagal ko nang inoobserbahan ito eh. Yung sinasabi nila na tay kami naman ay hindi pa pala ako nakapag-vlog patungkol dyan. Pero matagal nang nakaprepara ito. Ngayon, binalikan ko. Kahit na marami magagandang balita ngayon, binalikan ko kasi nga mahalaga po ito eh. Yung salitang tatay kami naman o itay kami naman o ito nga tay kami naman ay ang nagpapalabas po nito ay yung mga supporter ni Duterte. Opo. At yan nga ang tatalakayin natin mga supporter ni Duterte, pero nung una kong narinig yan ay kinalabutan po ako eh. Opo. Ngayon po ay ito, aaminin ko na po sa inyo lahat ng mga sinasabi sa media na miniditate ko at kinilabutan ako o narinig ko tapos parang hindi ko maatim ay gumagawa po ako ng ganito isang discussion o vlog o kasi nga ay nakikita ko na delikado eh. Delikado. Itong salita na ito, delikado po ito. Opo. O walang meaning. Walang meaning. Tay kami naman o yung sinabi nila o kung sabihin nila ay tay kami naman ay bahala kang mag-intindi. Opo. Pero nga, kuwan po yan eh. Idle word. Ang tawag ko dyan ay idle word. Kasi hindi nila ipinagpatuloy eh. Ano ba yung gusto nilang mangyari? Open sentence po yan. O, walang meaning. Tay kami naman, maraming meaning. Bahala ka na kung ano ang nasa isipan mo. Ganun po yan eh. Kaya nga, delikado po yan. Opo. Ngayon ay hindi ko alam kung sino ang gumawa nito eh. O pinapalagay ko, ang sumulat niyan ay isang Makata. Isang DDS na Makata. O yung parang director nila dyan. Opo. Yung nagbibigay ng kumpas. Opo. Pero Makata o isang pantas o mayroon ding alam sa Biblia siguro. Itay kami naman ay ginawa yan nung kung iniisip nila na scriptwriter ay nagkakamali po yung scriptwriter kasi po ito ay pagbabayaran niya yung ganyan. Opo, pagbabayaran niya. Ako 100% po ako dyan, pagbabayaran niya. Pero hindi ko alam saan nanggaling o sino nagpasimuno o sino nagumpisa, hindi natin mapinpoint. Pero alam ko ay yan, yung scriptwriter nila o kaya kung tawagin nila ay mga pantas o manunulat o yung ano ba yan? Yung
Yung kwan, makata. Makata po yan, mga makata. Opo, kinukuha nila yung mga words na magaganda at yun ang pinagsama-sama nila ay ayan nga, nabuo nila yan na tay kami naman. Pero idol word po yan. Ngayon ay ano bang ibig sabihin nila dyan? Yun ang tanungin natin o yun ang pag-aralan natin. Itay kami naman ay ano bang ibig sabihin nila dyan? Na handa silang makulong? Pwede rin hindi ba? Itay kami naman, pwede rin. Ang unang sumagi sa aking isipan, handa nilang damayan o handa nila na makulong o kaya palayain si Duterte at sila ang ikulong. Pero nga ay problema po yan kasi nga ay kung si Bungo na isang senador na isang bilyonaryo na o kaya si Kwan, handa ba silang makulong? Si Bato de la Rosa ay palagay ko hindi na kasi iitsapwiran na nila ang sarili nila kasi nga mayaman na sila Ngayon, kung yung walang makain talaga, yung tao na kahit isang tuka, pwede. Pero kung sumasahod ka at saka mga kamag-anak mo, yung kamag-anak ata ni Bungo at saka ni Bato de la Rosa, pagsama-samahin na yung nakukuha nila dyan sa Senado, baka 1,000,000 isang buwan. Kasi yung mga kamag-anak nila dyan ang nagtatrabaho, hindi ba? Ay papaano yan kung makukulong sila? Kaya nga hindi sila papayag Yung nakukuha nila na benepisyo, ayaw nilang mawala. Hindi ba? Ipagpalagay na 300,000 ang sahod ng senador ay yung mga kamag-anak niya nanaan dyan, hindi ba? Mahigit pa ata, baka 5 million yung sila ang bahala na kumuha ng mga tao, hindi ba? Mga bodyguard, mga sekretarya, mga runner, hindi ba? Mga yung mga researcher, hindi ba? Kahit na walang ginagawa dyan, nagtrabaho po ako dyan sa Senado. Opo, alam ko ang mga trabaho dyan. Pag nawala na yung senador, wala na rin yung mga empleyado nila. Pati nga yung kaya nga dyan, pag may tinatawag silang rigodon, tumatakbo ang mga tao dyan. Hindi mo makausap namumutla. Opo. Lahat ng empleyado kasi nga delikado, mawala yung committee nila ay mawawala na rin sila. Ganun po yan, namumutla. At humahangos. Hindi mo makausap. Hindi, talagang kung ano yung paka niya, yun na. Wala siyang paki. Ganun po dyan. Pero nga ay ito ipapaliwanag natin na yang salitang itay ay kuwan po yan isa doon sa 10 utos, igalang mo ang iyong magulang. Isa doon sa 10 utos ngayon, paano mo igagalang ang iyong magulang? Huwag mong gagamitin ang salitang itay sa walang kwentang bagay. Ayan po. At yan ay sinabi ng Diyos na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos o ang mga salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Kaya bakit ang magulang lang ang sinabihan na ganun na igalang mo ang iyong magulang? Marami ang nagsasabi yung matatanda. Pero hindi ko makita sa Biblia ang sinasabi ng matatanda na maari ay kasi mga religious din sila Napakinggan ko kung dinidiscuss nila yan, bakit igalang mo ang iyong magulang ay dahil pangalawang Diyos. Pangalawang Diyos po yan dito sa mundo. Ang una, yung Diyos na lumikha at saka ang pangalawa mo ay itong magulang mo.
Ayan At sang-ayon po sa Biblia ay nire-require ng Diyos ang magulang na ipanalangin yung kanilang mga anak. Ipanalangin. Ngayon, hindi lang yung panalangin hindi lang kung hindi, dinidinig pala ng Diyos yan. O yun ang gusto ng Diyos. Na yung magulang, titignan niya yung mga anak niya, kung nagkakamali, ipanalangin niya. Kung humihingi ng advice, ipanalangin niya. Kung naliligaw ng langdas, ipanalangin niya. Ganun po yan. At sa order ng hierarchy ng pamilya, pinakamataas po ang magulang Ayan po sa order ng family. Lahat po kasi may authority at isa yung authority ng family. Pinakamataas po ang magulang. Ayan po kaya hindi pwede na gagamitin mo yung salita ng itay sa walang kwentang bagay. Igalang mo ang iyong magulang ay kasama na yan na pakainin mo o sumunod ka o kaya huwag mong gamitin ang kanyang pangalan sa walang kwentang bagay. At yan ay nakasaad po sa Diyos. Sa Diyos po huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay. Pero nga ay ang magulang po ay ang pangalawang Diyos natin dito sa mundo. Ngayon, ay bahala kayo kung maniwala kayo dyan. Pero ako, naniniwala ako dyan kasi kasabihan po ng matatanda. Yung mga suwail na tao, o mga bata, o suwail na mga anak, walang nangyayari sa buhay nila. Kasi nga ay lumalabag sila dun sa kuman ng Diyos. Igalang mo ang iyong magulang. Igalang hindi yung pakainin, hindi yung mahalin. Kasi doon sa igalang, lahat na po yun Kumplito na po yun. Ngayon ay gagamitin nila ang salitang magulang, hindi ba? O salitang itay sa walang kwentang bagay. Ayan po, hindi ba? Pagdudusahan nila yan. At saka, pangalawa, baka nga mas madali na makulong itong sila Bato de la Rosa dahil dyan sa ginagawa nila. Hindi ba? May lumalabas kayo na nagbablog na ay paano yung kanya kung ito ay i-apply ba ito kay Bato de la Rosa na makukulong din siya kasi nga itay kami naman. Hindi ba? Ayan po pagbabayaran nila yan. Hindi ba? Yan po ang nilalakad ko dito. Pero pupunta na tayo sa Bible verse Matthew 12:36. But I say unto you that for every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. Ayan po idle word po yan Idle word. Kaya pagbabayaran nila. Itay kami naman ay akala nila ganun lang yan. Pero idle word nga Kasi nga hindi nyo pinaliwanag. Ano ba yun? Ipaliwanag nyo Nung isang araw, yung issue patungkol dyan kay Baligod. Yung attorney Baligod ay may nagsulat doon sa comment section ay ang gusto lang daw ni Baligod ay ipakilala o matumbok yung tunay na salarin sa pamamagitan ni Saldico. Yun ang sabi niya. Ay sabi ko sa kanya kung may nalalaman ka, sabihin mo na sino ang salarin. Tunay na salarin. Kasi kung ganyan lang isusulat mo, halatado ka kung na ikaw ay propaganda lang yan. Nagpropaganda. Bakit hindi mo sabihin kung sino ang tunay na salarin? Bakit sasabihin mo pa na ang gusto lang daw ni Baligod ay ilabas ang mga tunay na salarin? Yan nga sa pagnanakaw. Ay sabihin mo na kako hindi sumagot halatado ka kung na ikaw ay kuwang ka lang, nagpropaganda ka lang para ilagay sa isipan ng tao na may tunay na salarin. May tunay o may ibang salarin.
Diyan sa pagnanakaw ng flood control. Naku kako, ay wag mo akong itulad sa iba kasi ako babasahin ko lang, alam ko kung propaganda lang yung ginagawa mo eh. Oh, sabihin mo na kako sino ang tunay na salarin at pag-aralan natin dito kako. Kung si Marcos, adi sabihin mo si Marcos. Oh, kung si Dilima, sabihin mo si Dilima ang tunay na salarin sa pagnanakaw ng flood control. Sabihin mo na kako. Ay hindi na nga sumagot eh. Ngayon, ayan po ang mga idle word, ano? Ngayon, katulad din dito, hindi ba? Kami naman is an idle word. At pagbabayaran nila po yan. At yun na nga, sinasabi ko na ay namimilipit na ito sila Bato de la Rosa eh. Kasi nga dyan sa salitang ganyan, ang dami na nagbablog, papayag kaya ito si Bato de la Rosa na siya ang makulong? Kasi nga ito ang trademark nila ngayon eh. Itay kami naman eh. Hindi ba? Ngayon ay Luke 6 verse 45, Luke chapter 6 verse 45, the good man brings good things out of the good treasure of his heart, and the evil man brings evil things out of the evil treasure of his heart. For out of the overflow of the heart, the mouth will speak. Ayan po Ngayon ay, yan ang sinasabi nila. Pero alam ko, propaganda lang yan. Alam ko yan, kasi nga open sentence eh. Pwede nilang atrasan yan eh. Yan po ang propaganda eh. Magsasalita ka na pwede mong bawiin o hindi ka pwedeng ikulong. Kasi nga wala ka namang sinabi eh. Hindi ba? Pwede kang umatras. Walang definite. Wala. Itay kami naman, walang definite eh. Kaya hindi ka pwedeng kasuhan. Pero out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan eh, puro sila mga ganyan. Patutsada, hindi ba? O propaganda. O nililito lang nila ang mga tao. Nililito nila. Gusto nilang lituhin. Gusto nila sigurong sabihin na marami ang nagsisikap para mapalaya si Duterte. Ay iilan na lang nga kayo eh. Ipakita nyo sa meeting Sa meeting wala kayo eh. Hindi ba? Yung mga meeting nyo dyan sa Lunita, dyan sa Liwasang Bonifacio, sa EDSA Shrine, wala eh. Walang umaatin eh. Kaya nagdududa ako kung talagang nanalo yan si Bongo at saka si Kwan eh. Yan si Bato de la Rosa eh. Baka dinaya lang yan eh. At saka bakit mag-number 1? Pati nga si Robin Hood Padilla eh. Baka niloko lang yung Kwan eh. Kaya nga sa susunod, ang ilakad po natin ay manual counting na lang. Manual counting. Para sigurado. Ay yan eh. Kung sino lang ang papatay ng tao o kung sino ang handang mamatay, siya ang mananalo dyan eh. Kasi sisirain nila ang Kwan eh. Ang computer eh. Hindi ba? Ay kung mamatay ay basta ito, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Kung sino ang malakas ang loob, siya ang mananalo. Ganun po yan. Malakas ang loob nila kasi nga ay wala namang ay sige nga kung manual ang counting, paano nila dadayain yan sa buong Pilipinas? Kung 100,000 ang presinto, sige nga, punduhan nila ng mga guns ang 100,000 na presinto. Hindi po pwede. Kaya nga dapat manual counting. Whereas kung ang nagbibilang lang ay yung computer, ay 2-3 tao lang ang gagawa niyan eh. Hindi ba? Kaya na eh. Hindi natin, wala tayong alam. Kasi mga computer expert lang ang gagawa niyan eh. Whereas kung dun sa manual counting, ay kahit na 7 guns yan eh, delikado yan sa baryo, hindi ba?
O aangal yung mga tao ng baryo. Ay kung minsan may mga kinikilala din dyan sa bawat baryo, hindi ba? May mga guns din yan. O may mga magagaling na tao dyan. Hindi nila pwedeng baliwalain yung counting sa presinto. Ayan po yan po ang sinasabi ko dito. Kaya nga sa ibang bansa po, sa ibang bansa, ayaw na nila yung vote counting machine. Hindi na nila pinapayagan yan. O ito po nakasulat po dito, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po. Bakit ganyan ang sinasabi nila? Itay kami naman, ay lilituhin lang nila mga tao. Kunyari, ipakita na handa sila na makulong. Ay pero nga ang titingnan natin, handa bang makulong? Yung katulad ni Bato de la Rosa at saka yun nila de la Piña, yung si Aguirre, handa bang makulong yun? Palagay ko hindi Kaya useless itong sinasabi nila. Tay kami naman, useless yan. Hindi ba? Bakit sasabihin nilang ganyan? Bakit gusto nilang ipalabas na ganyan? At ngayon nga, palagay ko, kaya humihigpit na itong wala silang maikatuwiran dyan sa ICC. Ay patikim pa lang pala yan. O kaya preview. Wala na silang depensa. Hindi ba? Kaya nga, mangyayari ito at malamang maaagad na itong maaagad na itong pagkulong dyan sa mga alipuris niya, yung mga enablers niya, kung tawagin natin ay mga enablers, maaagad na yan. At ngayon, nagpahiwatig na si Kaufman na wala daw ganun na wala daw ganun na sinabi si Duterte. Ay ang ipipilit niyang kuwan lang yung mga pulis. Ayan po Nag-comment nga ako ay kawawa po yung mga pulis. Kung sinabi ni Duterte, kung sinabi niya, handa na akong makulong, handa na siyang mamatay, ay paano yung mga pulis? Kako dyan. Kaya nga useless itong sasabihin nila, tay kami naman papaano yung mga pulis na inutusan o nakinig sa kanya? Papaano yun? Ay may mga pamilya din yun. At saka medyo bata pa siguro. Nasa serbisyo pa, hindi ba? Ayan po Kaya walang kwenta itong tay kami naman Hindi papayag yun. Na makulong lang silang mga ganun. Pero kawawa nga sila. Kasi nga, ang sinabi na ni Kaufman ay wala daw na ganun. Nagbibiro lang. O kaya ay rhetorical statement. Yun ang sinasabi nilang ganun. Ngayon hindi ba? O kaya ay nagbibiro lang. Ay bahala na sila dyan, hindi ba? Ecclesiastes 12, verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ayan po. Kuwan po ng Panginoon God will bring every work into judgment. Lahat po yan. Opo. At dito kasi work ang nakasulat pero may kasunod, every secret thing. Hindi ba? Pati nga yung hindi mo sinambit Hindi ba? Secret thing po yan Ay lalo na yan ay sinambit niya. Hindi ba? Pati ni Kwan. Si Bungo. Ang sabi niya. Hindi ba? Patay 1 million. Buhay 500,000. Kung nanlaban, sabi niya, kung nanlaban, 2 million. Paano niya ngayon yan, hindi ba? Tapos ito si Duterte, ang dami din niyang sinabi noon na yung palabanin. Opo, palabanin. Para maging legal yung pagpatay. Ayan po hindi ba? For every secret thing God will bring into judgment. Ayan po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ito na naman tay kami naman, ay ano bang sikreto nila dyan? Ano bang gusto nilang nagkakamali po sila? Ginagamit nila ang pangalan ng tatay nila sa walang kwentang bagay. Pagbabayaran nila yan. Opo. Hindi ba? Itay kami naman. Ano ang meaning yan?
tanongin ko po kayo, wala eh. Pero nga ay lumalabas, hindi naman papayag sila Bato de la Rosa eh. Na makulong na lang, nagtatago na nga eh. At malamang ito si Bongo, sa susunod na mga araw, magtatago na rin ito. Opo, yan po ang nakikita ko dyan. Kasi nga, the guilty plea, when no one pursue him, but the righteous is as bold as the lion. Ayan po ano. Kaya, ayan, ay bumabalik sa kanila. Yan mga sinasabi nila. Itay kami naman, hindi nila mailaban yan. Hindi ba? Aywan ko kung sinong sumulat yan. Kung, ay, walang kwenta, hindi ba? On the contrary, nagiging dahilan pa yan para ikulong na si Bato de la Rosa. Kasi nga, ay mayroon silang statement na ganun eh. At ina-assume na ng mga tao, lahat ng DDS, yan ang statement nila. Itay kami naman, hindi ba? Ay ikukulong sila, hindi ba? O, ayan po eh. Ay pero nga ay mabuti yan para ay ang Diyos po ay is the God of justice po eh. O, para magkaroon ng justice yung mga tao na pinagpapatay o yung mga survivor, hindi ba? O yung pamilya ng namatayan. Hindi po ba? O sige po, hanggang dito na lang po ano, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.